both of these teams. Pero ngayon, rerekta muna tayo doon sa unang kalahati, which is the drafting phase. The final drafting phase of this game number, or this first series where TNC is back. I am not Huwag na the tayo only yan. Huwag na tayo one bound maglokohan. by Yan. these Babalik Chip, na ulit. Phobius, tapos Ling yung kasunod. Tapos quite possibly Zushin from Coach Panda. Kaya again, hindi naman ganun Still ka-tempting waters yung run deep. hindi naman ganun ka-tempting yung Hylos ban dahil kulang din naman yung Hylos games dito ng TNC. Yeah, and so far, no, na nakikita nga natin na for TNC, if they're on the blue side, Always on the way. ina-attack nila for the first phase is actually the jungle side. But surprisingly, it's still going to be a Ooh, Matilda ban here for RSG Philippines. Grabe. Respeto, no? Oh, ang Respeto ng sa strat. respeto dito, to be honest, ng RSG Philippines sa Matilda ni Bye-bye, Escalera ng game boy, number bye-bye, 1. wish. Pero here is the Jushin. Valentine's night. Midnight. Parang yung reaction mo doon na ba? Well, kasi kakatalo lang nila sa Juicin. So, that's a normal response coming out from TNC. Ang worry ko dito is open yung Edith, Zask, Hylos, Julian. Actually, pwede nga nilang kunin yung Nolan dito para kay Irad once again. Para pag nag-Julian dito yung TNC, pwede sila mag-set up ng mga Tigreal, Ruby, or Kaja. Maraming option actually dito yung RSG. Hindi na kasi ganun nakakatakot eh. Yung Juicin last pick eh. Umabot na nga tayo sa point na si Juicin umaabot ng last pick. Hindi na sobrang nakakatakot yung Juicin first pick. Umabot na tayo sa panahon na nala-last pick si Juicin. So they do go for the Nolan and Edith. Quite possibly third pick, Zask or Aurora or Paramis from RSG. Pero minamata ko dito is asan yung kabayo. Pwede pa rin yung Hylos, no? And actually, ngayon, kung ano pa nga bang i-round up natin hitters here for Kizen, there's actually a Julian still open here for the side of TNC Pro Team. If ever man before the first phase ends, ay meron na siyang maging hero dito for the jungle. But so far, we're going to see a Claude ngayong game number 3. Abang ang magiging reaction naman nila is the Julian nga, as we mentioned before this ends. Okay, this is either a marksman or a mage. Moskov, probably. Moskov or Paramis. Favorite ng RSG to actually. Yung Moskov kasi, it's very much comfortable on Kusei. It's also a nice matchup versus the Claude. And nandun yung macro advantage na pwede kang mag-spear papunta sa kabilang part ng mapa. And as a TNC, you wouldn't want to be facing up against Moskov. Even though kaya naman i-match kasi ni Claude yung Moskov, no, it's still very dangerous. Kasi gusto mo yung Claude nasa Lord din. So RSG, I think it's very tempting na kumuha ng Moskov dito. Pero again, pwede pa rin naman yung Paramis. Even though there is a Claude, nandun pa rin yung saving Grace mo with another realm. Especially now that you have the Nolan and Edith. Tsaka kung tingnan kasi natin for the side of RSG Philippines, dalang there's a part in them na pwede naman muna nating unahin yung hero here for Aqua. And so far, naging effective naman yun, especially nga nung nag-Jushin pick sila. And now that we've seen the Zas against the Jushin, somewhat yung survivability in one-on-one pagdating sa mid, is hindi naman siya super ma-egol or malulugi. Diba, may Nightmare Spawn, you also have the Hive Clones, and so far here, we're going to see a Tigreal ban here for RSG Philippines laban sa TNC Pro Team, somewhat eliminating the risk ng mga surprise attacks. And speaking of surprise, is yung isa sa naging surprise sa atin yung Kaja, tatanggalin na rin ng TNC Pro Team. Yeah, I'm actually quite surprised how defensive RSG's draft is. Sila din mismo nagtanggal ng take. They could have definitely, even though hindi na nila mga-flex ng Edith, pero hawak kasi nila yung first pick pagdating sa second phase. Pwede nilang unahin yung take pick kasi maganda rin yun laban sa Julian. Understandable naman kasi yung Claude naka-purify, no? Pero very defensive lang for my liking. Siguro ang minamataan nila dito is yung Grok. Yung Grok ni Light. So, TNC, if they have the rate, that would be a very good pick for us. Ay na, sabi sa'yo, Yung Hylos. Hylos hater yung RSG. Yung in-expect mo. Hindi pwedeng lumagpas ang serye na to na hindi na... Air. Okay. Water. Yeah. Fire. Earth. Long ago. Okay. Yun pala yung MPL hindi, season was still united. yun pala yung hindi pwedeng mawala bago matapos ang serye na to. Pero when the Fire Nation attack or ang TNC, Oo, yung Phoenix TNC, Army. galit na yun, di ba? Phoenix Army, umatake na, gumemon eh. Ito yung hindi
ina-eye out ko sana na kanina I was kinda doubtful kung pwede yung Harit pick for RSG Philippines pero naisip na rin pala yun ng TNC Pro Team. Sir, they're going to ban that out. Yeah, also taking note of Coach Etomax here, courtesy of Tiebreaker Times. Sabi niya, kailangan namin bumangon sa mga pagkakamali namin at maniwala lang kami sa proseso ng improvements. Taking note that this team was built like what? 2 months ago, yeah. 2 minutes, sorry. 2 months ago, this is a team that Ooh. is trying to also take Oh my note of God. certain situations. And now, they're put to a test with Light probably using this show. Yeah, ang kinaganda kasi nito, again, flexible. Pwede mo lagi sa XP. Could be played by Nibor. Pero again, okay lang naman yan kasi light special yan. Alam natin gano'ng ka-prominent si Light on the show. Pwede mo sabihin gano'ng ka-prominent si Chow kay Light. So now TNC, I think Grok still makes perfect sense. Grok, maybe something like a glue or, a hero for heads. Maybe Ruby? Po-force ba sila ng mga likes of an Arlot here, even at the Terizla, if Terizla. ever your Well, TNC Pro Team? Can never go wrong with the Terizla. Yeah. And somewhat, isa na rin yun sa parang under Oh, the belt dito ni Heads, no? Kung iisipin mo. But so far, you mentioned the show na nga lang din. Aside from that, meron na naman silang pang direct pick off here if you are RSG Philippines. And now, They for took the... TNC, eto na naman tayo. Torn on what will they choose? Pero speak of choose. This is a choice that Light has made so far. 33% dun sa paggamit niya ng show, but it is one of the prized picks, prized possessions nitong sa Light. Also taking note of the final pick na meron ang TNC Yeah. Pro Team. It was the Grok Arlot Arlot. and the Grok. So it's Juicin, Julian, Claude, Arlot, and Grok Yep. for the Phoenix Army. Carry, maybe? Carry or Moskov? I think Carry does make a lot of sense here. Especially with the Purify, kaya makapagsabayan kay Claude even sa late game. Although tempting yung macro advantage ni Moskov. Moskov, Ayun na, yeah. pinili na ni Moskov. They want to go for the overall push and capability na ginawa nga kanina ni Kusei, especially onto game number 2. But now, yung kaninang hinanap ko is either the Terizla or the Arlot. Malalak in ang TNC Pro Team. Without kami ang nasilit natin then is going to be the Arlot for heads. Diba? Kasi, ayan. Kasi, hindi. Actually, it's going to be an Arlot if ever for Escalera later. Pero somewhat may Grok din kasing na-lock in dito. Okay. Medyo pantay naman yung draft. I would say, lamang lang ng konti dito yung RG pagdating sa early game. Lalo pa yung reliability ng kanilang turtle take kasi nandyan din yung Cho. Yeah. Meron kang flicker kick onto Kaizen. Depende nila kung paano nila lalaroin yun. Both teams wanting to get out of their losing skid. Is it TNC's turn or is it RSG's? Casters, pasok. At dito na nga natin malalaman kung sino ang makakawala sa kanilang lose Welcome streak. to TNC Mobile nga ba Legends. or RSG? Welcome to game number 3. Para na rin lang tayong nag-best of 1 dito, Burrito. Okay, pagmamadali ng dalawang kupunan ng ating nakita at pagputol ng kanilang mga loose streak ang ating matutunghayan, Irad and Kaizen. Nagpamalas na sila kanina nung games 1 and 2 at ngayon babalik sa kanilang mga original form kasi Kaizen, isa to sa mga favorite hero niya eh. Oo, parang may mga pili tayong mga player dito na favorite talaga ang Julian at maganda naman talaga yung rason. And the same thing para dito kay Nolan na nagiging first pick pa nga paminsan-minsan para sa mga ibang koponan. But looking at the emblems, no, mukhang survivability ang habol dito ng Claude. Meanwhile, para naman kay Moskov, parang gusto ng konting 1v1 asim ng konti dahil nga naka-master assassin siya. Oo nga, tsaka naka-purify din siya, no? Kasi alam niya yung threat ng continuous crowd control na meron ang TNC. Imagine mo, may wall charge, may final slash, even yung mga bit-bit ni Lancy, mamaya di ba? Magpapamalas at magpapamalas talaga yan. Talagang kailangan mong bantayan kung saan ka pwesto if you're up against TNC Pro Team. Dahil kung isang maling ikot mo lang o isang maling tapak mo, pwede kang dalhin sa ibang lugar. Pero mukhang si Light ang unang bibigyan. Makakapag-jeet kundo naman palayo. Simpleng pagtakas lamang mula sa Cho. Okay, 30 seconds para sa unang third ng ating game. Kaizen, andun yung kanyang knock-up, pero flicker yung nagamit! Grabe naman, sobrang crucial ng sword na ginamit niya. And this time, si Hids, ginagawang Lancelot na naman. Itong Arlot na ito, ilang segundo para doon sa Turtle. At may pag-aagaw dito sa Scaled Wizards na sarado, pero nakuha pa rin ni Irad.
Malinis na paggamit ng sword pero si Light nag-aabang doon sa may pixel brush. Pero mukhang hindi pa siya alam ng TNC na nandoon pala. Pero nagpakita na, sinapaksilan ng konti pero mukhang makakaalis din dahil babalibagin siya palayo. Turtle, kalahati na ang buhay. Okay, ang problema, level 3 lang si Lancy dito. At yung Dominators Descent ay nagamit na. Pero yung Retribution ay masisecure dito ni KZ. Unang pagong para sa kupunan ng TNC. And TNC, na-secure ang objective. RSG mukhang naghanap namang ng mga trade o played it safe. Kuno na kumuha lamang ng purple, maghahanap na lang siguro ng kill maya-maya lamang. Si Kuzen ay may maliit na kalamangan dito kay Kusei pero frenizan kasi ng wave, no? So medyo pantay pa rin naman ang ating gold na nakikita. Yeah, hindi nga natin napansin doon eh. Napa-purified din kasi si Kuzen. Pero sa likod si Light ay nag-aabang. Tumama yung kanyang pinakuling sa pack ng Jikundo. Harangan muna ni Escalera o hinarangan muna ni Escalera. Pero wala pa rin mamamatay. Konting ambahan lamang. Level 4 na si Escalera dito. Pero pwedeng gamitin yung one charge. Kakasabi ko lang, ginamit ka agad. Pero si Light ay may sipa na. Kaya lang, ang magiging call ng dalawang kupunan ay atras. Wild charge, pati na rin ang flicker na gamit ni Escalera. Ibig sabihin nito ay wala siyang access sa flicker niya sa susunod na turtle fight at napakalaking bagay niyan if you are TNC Pro Team. Kailangan muna mag-ingat ni Escalera sa mga gagawin niya dahil wala siyang panakas. Pero si Kozen, BMI, available naman ata kaya naman hindi aalis si RSG at ayan ang pangsasay ko, men. Akala nila babalik ka sa zero bush pero paharap pala ang BMI mo. Oo, no. Tsaka alam mo naman si si Kozen, base doon sa mga naging recent performance niya, lumalabas na rin yung tapang no? Oo. Kasi naging question sa TNC, yung tapang nila lalo na sa mga team fights at yun yung na-workout nila obviously doon sa nakita natin kahapon at yung game number 1 nila against RSG. Nagkaroon ng tapang di ba? Oo, nakita natin yung tapang, nakita natin yung actually yung micromechanics as well, especially coming in from heads. But this time around, 15 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong ng larong ito. Maliit na banatan lamang ang ating makikita in the gold lane, pero ang totoong laban na nagbabadya ay malapit sa pangalawang pagong ng labang ito. 4 seconds na una sa pwesto ang TNC Pro Team. Okay, si Rad, available na yung kanyang Hunter Strike. Pero doon yung final slash. Una yung kagad nila ata dito si Aqua, pero nagamit yung Dominant Descent. Dito mama yung stun na yun. Pero nasipa si Heads. Kakayanin niya ba makasurvive? Pinababaran lang nung kanyang mga flashlight dito ni Lancy with that lantern. Pero yung turtle, tinutuloy ng RSG. Oh, mukhang sa RSG na ang pagong na ito. That's the second turtle of the game. At isang objective na naman ang nakuha ng RSG. 1-1 na ang ating turtles. At mukhang ang turret doon sa top lane ang siyang gusto ng TNC sana. Pero nandyan naman ang RSG para alalayan si Kusei. Punta tayo dito sa may bandang ibaba. Irad ay nagpa-farm pa rin. Napakabilis talaga ng Nolan, kapatid. Oo, sobra. Napakaraming dash, lalo na pag-available yung kanyang purple buff, no? And ang maganda dito, para sa RSG and TNC, di kitan lang talaga yung gold lead, no? Kahit makakuha ng objective, kahit makakuha ng kill, nagpapalitan lang 500, 700 lang. And yun naman yung maganda, no, para sa magkabilang kupunan to. Alam mong nagre-ready sila pagdating ng mid part. Kasi tumawid na tayo sa 5-minute mark, hindi fully na-maximize yung mga energy shields, pero Retribution ay gagamitin. Heads, ang pinupunta na dito ng tatlong members dito mula sa RSG Philippines. Nakasipa na rin. Heads! Si Heads, naka-final slash, pero sinimulat ang babawian nila, gamit na rin yung wild charge. At mamamatay itong si Heads. 1-for-1 na magiging palitan. Hindi pa tapos. Dadalhin din itong Dominant Descent doon sa may Torre. Pero si Light ay nagkasalubong. Itong si Kaizen at si Light habang si Escaner nakakonceal. Pipigilan ba niyan? Magiging choice dito ni Kozen or tama ni Kusei rather ang yung Torre dito sa may bandang gitna. Libreng kill na sana. Nagkaroon pa ng mga micro outplays. Kaya nagkaroon ng 1-for-1 trade doon sa may baba. Pero hindi pumayag ang RSG na magiging libre lamang o pantay ang trade na yon. Kaya naman nakuha nila ang mid lane turret. At napakalaking bagay ng mid lane turret in this current meta dahil kailangan mong alagaan ang sarili mong jungle. Paano kaya ito gagamitin ng RSG? 30 segundos bago lumabas ang pangatlo at pinakauling pagong ng larong ito. Kozen pumasok with a Blazing Duet. Grabe, Blazing Duet kagad ang ipa ng harap, Kusei. Pero BMI out din ang gagawin. At TNC ngayon ay nagre-ready na para sa ikatlong pagong ng laban na ito. Pero unahin natin nila. Ito si Aqua pero hindi tumama yung elepante na yon. Swing sila doon sa may turtle. Pero napabayaan ata si Kusei sa tapa. Oh, pero meron na mga Spear Destruction na Meron pwedeng makarespond dito in the possible turtle fight. Mauna ang TNC Pro Team ni Bor with the Earth Shatter pero mukhang libre atang makukuha ito
ng TNC. Rekta na sa gold lane. Mukhang tuloy-tuloy ang pag-push ng RSG na may hawak na kalamangan ngayon sa larong ito. 1.4K pero teamfight na mangyayari. Light naka-conceal pero hindi naman pala itutuloy. Wala, no? Alam din niya kasi na 4 na members yun ng TNC, no? And hindi mo rin basta makaka-cancel eh. Kasi di ba kapag naka-ancestral blessing na passive itong si Escalera, hindi yan na-knock up, hindi yan nako-control. And yun naman yung maganda para sa isang Grok. Pero sa ngayon kasi hindi pa tayo nakakita ng yung, sabihin natin game changer na mga wild charge. Oo, wala pa tayong nakikitang yung mga talagang mapipitas si Mga Kusei. three-man, At ganun. mahirap din naman kasi naka-purify dito si Kusei at si Aqua may Dominator's Descent. Kaya wala rin masyadong prime choice sa pagpapato ng wild charge. And tandaan natin, medyo mataas ang cooldown ng wild charge pero wala rin namang itataas pa sa mga battle spell na pwede niyang i-burn na nasa mga 1 minute 30 seconds ang mga cooldown. Kaya naman sana maging mas proactive ang TNC Pro Team dito sa paghanap ng plays. Pero ang hirap din kasi for RSG, si Nibor tuwing may battle spell, kailangan mo talagang bantayan. Oo, yung flicker na na Earth Shatter, nakakagulat at nakakatakot din kasi talaga. Yung tagal ng duration yung tagal ng oras na pwede kainin. Ayun, Pero dalawa nasa argo dun sa wild charge. Habang si Kusei ay napuntahan ng Crimson Vehicle from Alansi. Habang si Nibor, Primal Rat ang kanyang Kasi Rat! isasagot. Asipa din si Heads. Si Kusei, si Kusei rather, nasa may bandang gitna pero si Escalera matutunaw. BMI out from Kusei, Kusei rather. Pero dalawang nakuha ng RSG. 2-for-1 trade ang naganap sa laban na yon. Escalera and Heads bumagsak sa kupunan ng TNC Pro Team at si Kusei naman ang naging kapalit for RSG. Lamang pa rin ang RSG ng 1,000 at mukhang dahil nga lamang sa tao ang kupunan ng mga Raiders ay mukhang makakalabang sila sa pwestuhan around our first Lord objective of the game. 8 minutes ang ating game time at mukhang napakaganda na agad ng pwesto sa pag-hold ng push ng RSG. Pero kailangan mo na mag-back ng konti dahil nandito na ang kupunan ng Phoenix Army. Oh, mahirap din pag naunahan ka ni Heads or ni Lancy dito, no? And gusto ko yung sinasabi mo kanina, Light and Nibor, sila yung nagiging key hero talaga na para makontrol yung objectives na kanilang pupuntahan or even yung mga rotations na kanilang gagawin. Pero nira-rush ata Nibor! na naman yung Flicker and Earth Shatter habang si Light nag-aabang na kanyang sisipain at nauna na nga si Escalera. Hindi tumama doon yung si Bat pero si Nibor ay mamamatay. Blazing Duel from Kusen pero walang tinamaan doon habang si Kusei nakaka-freehit lang. Ano si Irad and Windows Burst kaya lang nakatakas din with an enhanced sword. Kaya lang 10K ang buhay ng Lord na ito. Itutuloy ata nila. Pinareset ang Lord at mukhang naghahanap lamang ng away ang RSG. Full HP reset ang naganap at matagal-tagal pa bago maging luminous yan. Mukhang back muna ang call para sa parehas na kupunan. Magbabuff muna ang mga junglers. Alam mo naman, pag-assassin, kailangan yan. Kailangan talaga purple buff. Dependent ang dalawang jungle na ito. Actually, si Kaizen hindi naman super, Oo. Pero kailangan mo kasi yung additional na cooldown, Oo. mula doon sa purple buff. At ngayon, naka-ready na rin ang CNC at available na yung Demon Hunter. So, ko say, mas makakaramdam tayo ng mas masakit na mga sibat. Ang prerequisite dito para sa RSG ay tumama ang Spear of Destruction at nahila agad si Nibor. Earth Shatter tumama din. Sino makakuha ng Lord? Si Ira na makakakuha na habang sipa naman ibibitaw dito ni Light. Tumba, dalawang members making 3 pa nga. At si Heads ay natumba na rin. Same with Dancy, 4-man down. At ang Raiders, may mga recalls na din sila nagagawin. Medyo matagal. Ang dead timer, 13 seconds para kay Escalera. At feeling ko naman aabot pa sila dito. Nako, 10 segundo para kay Escalera. Endable na ba para sa kupunan ng Raiders? Tatapusin na ba nila ang kanilang lose streak? At magpapatuloy pa ba ang lose streak ng TNC? Escalera boy na, Heads boy na rin. Tatapusin na ba ng RSG? Ready na sila sa raid dito pero alam nila na mapabuhay na rin ang ilan sa mga members ng TNC. Kompletos recados para sa Phoenix Army at re-respeto muna ang RSG. At dahil dyan, makakahinga pa ang TNC pero palaki na ng palaki ang lamang ng RSG with a 5K gold lead at si Kusei ay sumasakit lang ng sumasakit. Hindi na nga niya kinailangan sumama agad sa mga Lord fight na yun. Oo nga kasi alam mo naman, di ba nabanggit mo kanina yung prerequisite dyan. Kailangan tumama yung si Bat. And sa ngayon kasi hindi pa rin nila napapatay itong si Irad. Kusei meron ng isang death pero kasi ang importante dito yung item na nabubuo niya Oo. Plus sumasama lang siya kapag may purify siya. Additional survivability para sa kanya. And si Nibor, ready naman siyang ibato yung katawan niya sa Oo. TNC di ba? Parang natuwa pa nga si Nibor nung nakalapit siya ng konti doon. And the Lord secured coming in from RSG. Yung pag-retry doon ni Ira de isa din sa mga naging crucial na factor para sa laban na yon. Dahil kung sakaling sila man yung natalo sa team fight, ay panigurado may Lord na lalabas para dumepensa ng kanilang base. But for TNC Pro Team, hindi nagmumukhang maganda ang larong ito. Uy. Dahil nga
lumalala na ng lumalala ang mga kalaban nila with Light. May mental damage pa yan. Oo nga, may rigol pa. And again, may kita natin, no, sobrang confident talaga ni Light. No? Imaginein mo, nakakita tayo ng Chrome na kanina pa nakababad doon sa mga damo dito ng TNC, nakababad sa harapan ng TNC, pero hanggang ngayon wala pa rin death. Grabe, no? Ito Diba? yung, minsan, katulad na lamang ni Brusco sa Fnatic Onyx, Yep. 0-3-1 siya sa isang game na napanalo nila, pero hindi ibig sabihin ng pangit yung laro niya. Ang dami niyang nagawang maganda during that time, parang hindi masyado nagmamatter yung KDA para sa mga roamers. Pero para kay Light, parang bukod sa magandang KDA, ay maganda din ang kanyang ginagawa. Oo, ang importante kasi dito hindi siya mamatay sa mga crucial moment. Oo. Makasipa siya at masipa yung tamang tao na kanyang sisipain. For example, si Lancy na ilang beses na rin nakakatikim ng sipa dito ni Light. Same with Kozen na mabuti na nga lang ay nagkakaroon pa siya ng additional na takas kasi nga may Purify. Pero kasi natataon palagi na nagagamit na ni Lancy yung Purify niya bago yung sipa dito ni Light. Oo, and medyo mahirap yun, no? Mas lalo na pag ikaw yung gusto ng lahat. Kahit ba walang deaths dito si Kozen, ay dahil maingat siya. Hindi siya pwedeng basta-basta pumasok lang. And again, ang dami nag-aantay dito, no? If you're RSG, yung sipa ni Light, yung stun galing dito kay Kusei, pati na rin kay Nibor at Aqua. Huwag natin kakalimutan, yung Dominator's Descent, meron ding stun yan. Oo, double stun yan eh. At, Tinuro sa atin ni, ni Fuego yan eh. Oo, kumbaga parang kung ikaw yung Claude, timing is crucial. At ayan na, concealed play, mukhang naghahanap ng play dito si Light. Umurong ng konti na flashlight ni Lancy. At balik tayo sa ating formation around this Lord Nibor. Holding the bush! Okay. Pero ang flicker ay nagamit na. Okay, may idea sila dito. Walang flicker. Itong si Nibor, control lang muna doon sa midway. Ang ginagawa ng TNC. Hatak si Nibor. Andun din si Escalera. Pero medyo mababa, medyo nabawasan na rin si Escalera dito. Parang 20% ang nabawas sa buhay niya. Ang dami na rin kasing kinakarne. Pero ayan na ang sipa. At agarang nawala si Kaizen. Oh no, yung main jungler pa and yung retry holder at yung sibat ay tumama. Ito na si Kusei. Sibat. At mamamatay si Escalera. Wipe out para sa mga Raiders. At parang ganun lang, 5-4-none, hindi na nag-Lord, wasak ang lose streak ng Raiders. Nagmamadali na ang RSG at ang pagsigaw ng Raiders ay ngayon na. At sa best of 3 ng araw na to, RSG Philippines ang nanaig. What a clean team fight. Napakagandang game-winning play mula dito kay Light. They take the series.